Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, bratinela yan. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Magandang araw mga babayan. Eto na po, nagpa-unlock lang interview si Ma'am BP Inday Sara Duterte ukol doon sa kakatapos lang ng proposed budget ng OBP sa next year 2025 mga kababayan. Sinabi ni BP Sara Duterte na tinabay itong mga nasa Congress or committee ng House of Representatives ay hindi sanay na ganun na lang sila sinasagot ni BP Sara Duterte. Bakit? Sinabi din ni BP Sara kasi nga yung mga atake at patutsada nila ay malayo naman doon sa budget proposal na issue. Ang tapos na ay binabalik nila. Parang yun yata ang gustong sabihin ni BP Sara Duterte. At sinabi ni Inday BP Sara Duterte na ang bansang Pilipinas at ang gobyernong ito ay hawak lamang ng 2 tao. Naku po. Paano nangyari yun, Ma'am BP? Sino kaya yan? Alam ba natin yan? Kilala ba natin kung sino yung 2 kumag na yan, mga kababayan? Kayo ba? Sa tingin nyo, sino kayang 2 yan? Ang sinasabi ni BP Inday Sara Duterte na silang 2 ang humahawak sa gobyernong ito, lalong-lalo na diyan sa budget hearing proposal mga kababayan. Pero dati pa sinabi ni BP Sara Duterte na kaya nga lahat ng kanyang budget proposal ay isinapubliko na po nila yan sa social media platform at kung saan-saan pa para malaman ng taong bayan na yun ang planong gagawin sa Office of the Vice President for the next year 2025. Sabi ni BP Sara Duterte, naniniwala siya na ang Congress naman talaga ang mag-a-approve. Kaya nga sinabi niya, iiwan namin yung budget proposal sa opisina sa loob ng Kongreso. Ito na mga babayan, ipapakita ko sa inyo ang naganap na interview kay Ma'am BP Inday Sara Duterte. Let's go! Salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media, kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact,
nung ako ay lumalaki, hindi naman, ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Siyempre, oo, nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President Budget Proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya finu-forgo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao.